Welcome back sa Tagalog Movie Recap. Ito na ang part 2 ng pinakabago, intense, thriller zombie movie na i-recap ko ngayon, so sit back, relax, and enjoy. Mapapanood nyo ang part 1 sa aking YouTube channel, kaya naman inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel, at pindutin ang bell, at mag-iwan ng like para makatanggap ng pinakamagagandang recaps. Bago tayo magsimula, shoutout muna sa ating new subscriber, maraming salamat sa panunood. Tumakbo siya hanggang sa makasalubong niya ang grupo ni Ning, na nakulong na sa campus na puno ng mga zombie, at ang tanging pag-asa nila ay ang rooftop parking kung saan dapat sana ay iligtas ng mga helikopter ng militar ang mga nakaligtas. Ngunit ang mga zombie sa likuran nila ay mabilis na lumalakas, at ginamit ng mga lalaki ang lahat ng kanilang lakas upang piliting isara ang pinto ng fire exit, bumili ng mahalagang segundo bago ito bitawan at hinayaan ang mga undead na bumaha sa hagdanan. Habang si Pra ay nanguna sa daan gamit ang gunting at pinangunahan ng lahat palabas, ngunit isa na namang sunod-sunod na mga zombie ang dumagsa sa pasilyo, na nakulong si Fa, na ang cellphone ay hindi tumigil sa pagtunog habang siya ay naging sentro ng atensyon ng bawat nilalang, at ang iba ay padabog na isinara ang pinto ng hagdanan at pinigilan ang kanilang hininga habang si Pao ay halos mawalan ng malay dahil sa pagkabigla, matapos makita si Nan na namatay kahapon at si Fa ngayon. At pagkatapos ay may napansing sugat sa braso ni Pao, na nagpa-atres sa lahat maliban kay San, na tumangging iwanan ang kanyang kapatid. At si Pao ay napahagulgol, naniniwalang siya ay nahawaan at nagmamakaawa na iwan siya hanggang sa may makakita ng mga piraso ng salamin sa loob ng sugat, at napagtanto nilang isa lamang itong gasgas at isang ginhawa ang nagtulak sa kanila patungo sa rooftop nang lumitaw ang isang helikopter sa itaas. Ngunit si Ning ay nahuling umakyat, at sa pagitan ng mga hagdan ay nakita ang isang napakalaking pulutong ng zombie na papalapit. At tumakbo siya pataas, sumisigaw para tumakbo ang lahat habang ang mga zombie ay biglang nagsilabasan mula sa hagdanan at ang helikopter ay nagpakawala ng sunod-sunod na putok ng baril, na napilitan si Ning at ang iba pa na nagtago sa ibang pasilyo. At agad nilang alam na hindi na isang opsyon ang rooftop. Kaya tumakbo sila pabalik sa palapag ng paradahan kung saan sila nagulat sa nakitang naglalakad si Fa palapit sa kanila. Ngayon, isang zombie at si Pao ay humakbang paarap desperadong magpaalam, ngunit bago pa man niya magawa, biglang tumama ang isang palakol at napaatras ang grupo sa gulat nang lumitaw ang 4 na estudyante ng physical education at sumigaw para tumakbo ang lahat. At kinaladkad ni Jin ang nanlulumong si Pao palayo habang nakita niyang iwinawagayway muli ng estudyante ang palakol para tapusin si Fa at nang magtipon ng dalawang grupo. Sa loob ng gymnasium, sa wakas ay nakahinga sila ng ilang sandali, at nakakita ng mga vending machine para sa pagkain at tubig, at si Mock, na malapit kay Pao, ay ginamot ang kanyang sugat habang nilapitan ng isang estudyanteng may hawak na palakol na nag-aalok ng merienda habang nakatitig si Pao sa palakol na may bahid ng dugo habang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. At mas interesado si Jin sa baril na dala ng pinuno ng grupo, na nagpakilala at nagpaliwanag na siya at ang kanyang kaibigang si Korn ay mga semi-profesional na atleta sa pagbaril. Ngunit isa na lamang kahon ng bala ang natitira sa kanila at ang mga baril ay mapanganib gamitin dahil ang bawat putok ay tumatawag ng mga kawan ng zombie. At nagdamdam si San. Naalala ang matapang na anunsyo ni Ning noong nakaraang gabi at nagtataka kung bakit hindi dumating nang mas maaga ang mga estudyanteng ito. At ang mga estudyante ay tumawa ng mapait, na nagsasabing, mga hanggal lang ang nagtitiwala sa gobyerno. Dahil ang tinatawag na pagsagip sa rooftop ay bitag lamang para tipunin ang mga nakaligtas sa isang lugar, at ang kanilang mga salita ay pumukaw sa nakakakilabot na alaala ng helikopter na pumalo sa mga desperadong tao gamit ang mga bala sa halip na iligtas sila. Inihambing ng nakababatang kapatid ni Ning ang kanilang sitwasyon sa low-ika ng pelikulang zombie, dahil sa bagong pagkalat ng virus, hindi kailanman ipagsapalaran ng gobyerno na makatakas ang sinuman sa yugto ng incubation, na nangangahulugang walang awtoridad, ang magpapahintulot sa mga tao na umalis sa quarantine zone, at ang malungkot na realisasyong yun sa wakas ay sumire sa pag-asa ng lahat na makarating sa rooftop. At habang tumitindi ang tensyon, si Den na binatiko si Ning, sinisisi siya sa pag-broadcast ng mensahe ng pagsagip noong nakaraang gabi, iginiit na kung hindi niya ginawa yun, hindi sana sumiksik ang mga zombie sa library dahil sila ay patungo sa malaking auditorium, at ang mga estudyante ng physical education ay natigilan ng marinig nila ito, at nagliwanag ang kanilang mga mata dahil talagang na-record ni Noon ang kakaibang eksenang iyon. At nang magpalitan ng tingin ng kanyang grupo, naging malinaw na mayroon din silang hinala,
habang palihim nilang sinusundan ang kawan ng mga zombie noong nakaraan kagabi at nasulyapan ang isang zombie na tila namumuno sa iba. Bagamat napilitan silang tumakas dahil sa kaguluhan bago pa man makumpirma ang anuman at ngayon ay gusto nang bumalik ngayong gabi para mag-imbestiga, naniniwalang kung ang nilalang na ito ay tunay na leader, ang pagpatay dito ay maaaring magpabago sa lahat. Ngunit agad na binaliwala ni Ning at Mac ang ideyang ito bilang maling akala, at pangungutya na nagtanong kung sa tingin nila ay isa itong uri ng laro ng paghahunt ng zombie, at bago pa man tumindi ang argumento, isiniwalat ni Fu ang isang bagong obserbasyon na noong nakaraang bagyo, nang bumaba ang temperatura sa 25 degrees Celsius, mabagal na gumalaw ang mga zombie. Ngunit ngayon, dahil sa init na tumataas sa 40 degrees Celsius, tumatakbo sila na parang mga makina, ibig sabihin ay nakatali ang kanilang paggalaw sa temperatura, na siyang dahilan kung bakit nasa sabik na sumang-ayon ang lahat na ang paghihintay hanggang sa paglubog ng araw ang magbibigay sa kanila ng pinakamagandang pagkakataon na kumilos. Ngunit bigla, napansin ni Mac na nawawala si Pao. At nagmadali si Den palabas nang makita si Pao na marahas na nakikipaglaban sa isa sa mga estudyante ng physical education. Habang si Gus, na pumatay kay Fa kanina, ay duguan at nakahandusay sa sahig. At lahat ay nagmadaling pigilan si Pao, na ang kalungkutan at stress ay nagtulak sa kanya hanggang sa puntong mawalan siya sa sarili, na nagtulak kaysa ng walang pagpipilian kundi patulugin ito gamit ang hawakan ng palakol, at pagkatapos, itinali nila ng mahigpit si Pao sa isang hiwalay na silid, habang ang iba ay pilit na sinusubukan na gamutin ang mga sugat ni Gus. At ipinaliwanag ni Earth na sinalakay sila ni Pao, hindi para sa paghihiganti, kundi dahil sinusubukan niyang buksan ang pinto ng gymnasium para papasukin ang mga zombie, at mabilis na ipinaliwanag ng grupo na dumaranas ng depresyon si Pao mula pagkabata, tumigil sa pag-inom ng kanyang gamot. At matapos masaksihan ang pagkamatay ni Nan kahapon at ang pagkamatay ni Fa ngayon, nabaliw siya. At sa gitna ng kaguluhan, biglang napagtanto ng grupo na 2 pang tao ang nawawala sina Knight at Win, dahil kanina, habang tumatakas ang lahat palabas ng library, sinubukan niyang kaladkarin ang 2 yon. Ngunit nakasalubong nila si Lily, halos hindi na makagalaw. At si Win, na pinakamalapit sa kanya, ay natamba sa gulat, napilitan si Pra na iwan sila at habulin ang pangunahing grupo, habang si Knight ay nanatili upang pigilan si Win hanggang sa biglang nabuhay muli si Lily bilang isang zombie at sumugod sa kanila. Napilitan si Knight na kaladkarin si Win papunta sa isang swimming pool sa gym, kung saan sumunod ang zombie sa kanila. Ngunit mabilis na nalunod pagkatapos tumalon, kaya nakatakas ang mga lalaki patungo sa gilid ng pool, pagdating ng mga miyembro ng sining ng cheerleading squad at nang makilala ng kanilang leader ang bangkay ni Lily na lumulutang sa tubig, sumisid ito habang umiiyak at lahat sila ay nagtulungan ng mabilis upang hilahin ang walang malay nitong katawan papunta sa pampang dahil si Lily ay isang minamahal na junior sa squad. Samantala, iginiit ni Ek at ng iba na pumunta sa malaking auditorium at hiniling kay Noon na sumama sa kanila dahil kaya nitong i-record ang lahat sa kamera. Ngunit lalong tumindi ang pag-aalala ni Ning habang nagmamakaawa siya sa kanyang nakababatang kapatid na huwag sumugal, sinasabing sapat na ang pagpapahiram ng kamera. Ngunit matigas na tumanggi si Naan, ayaw palampasin ang napakahalagang kuha. At sayang ang oras, habang tahimik niyang pinamumunuan ang koponan palabas ng gymnasium, habang ang grupo ay patuloy na naglalakad patungo sa auditorium, tulad ng kanilang hinulaang, at pabalik sa loob ng gym, labis na nalungkot si Mac para kay Pao. At habang ang iba ay abala, binuksan niya ang kanyang silid para lamang makita siyang nakakagambalang nagbago. Bumubulong na ang pagtutol ay walang saysay at ang mga zombie ang sukdulang ebolusyon ng sangkatauhan. At nadurog ang puso ni Mac nang sa wakas ay naunawaan niya na ang pag-iisip ni Pao ay nasira na at hindi na maibabalik pa. At nang sabihin niyang ang pagiging zombie ay parang kamatayan lamang, bigla siyang nagalit at biglang nanigas nang lumitaw ang isang kislap ng Kailan-1. At sa isang mahinang bulong, sinabi niya kay Mac na hindi niya siya kailanman maiintindihan bago tumalikod at naglaho sa pasilyo, na nag-iwan ng nakakasakal na bigat, at habang naglalakad siya sa pangunahing gusali, napansin niya ang mga asul na ugat na gumagapang sa balat ni Gus, na nagpapakita na ilang segundo na lang bago maging zombie si Gus. Sa oras na ito, sina EK at ang iba pa ay nakarating na sa ikalawang palapag, ng malaking auditorium kung saan sila nakayuko sa ilalim ng frame ng bintana. Halos hindi makita ang nangyayari sa pangunahing gusali. At tahimik na itinaas ni Noon ang kanyang kamera, kinunan ang bawat segundo habang nakatayo ang isang babaeng tagalinis sa gitna.
Napapaligiran ng isang kawan ng mga zombie na kumikilos na parang siya ang kanilang tunay na pinuno, ang ilan ay nag-alok pa nga sa kanya ng mga piraso ng laman na parang mga tapat na tagasunod. At nang tuluyang lamunin ang katawan ni Nan, isang zombie ang biglang humawak sa ulo nito at sumigaw sa sakit. At ang seryeng ito ng sabay-sabay na mga reaksyon ay mukhang nakakagambalang parang isang grupo ng mga nilalang na sumusunod sa isang mahigpit pinuno, na nag-iiwan sa grupo ni San na natigilan sa pagkabigla at mahigpit na nakahawak sa kanilang mga armas. Habang pabalik sa gymnasium, nakarinig ang team ni Jin ng biglaang kaguluhan at sumugod para lamang matuklasan na si Gus ay naging isang zombie na may palakol na nakabaon pa rin sa kanyang bungo. At si Mock, na nakatali ang kamay at paa, ay nakita sa malapit, na nagpapakitang si Pau ang may pakana ng lahat. At ang galit na kaibigan ni Gus na si Earth ay lumabas ng gym dala ang kanyang baril. Ngunit nadatnan niya si Pau sa labas, sumisigaw ng may pananabik patungo sa mga zombie na papalapit, na nagsasabing matagal na niyang gustong maging zombie. Ngunit bago pa man siya maabot ng mga undead, naabutan siya ni Earth at nagpaputok ng sunod-sunod na putok sa hita ni Pau, at kung hindi na magitan si Naning at Jin sa pagitan nila, malamang ay napatay agad si Pau. Ngunit ang ingay na kanilang ginawa ay umalingaw-ngaw sa buong campus at agad na nagpaalerto sa mga tao sa loob ng auditorium. At ang mga zombie ay biglang lumabas, tila nang inig ang lupa. At ang pangkat ni EK ay halos hindi pa nakakatapak sa hagdan nang bumangga sila sa nagngangalit na alon ng mga undead, na nagtulak sa kanila na maghiwa-hiwalay dahil sa takot, habang si Jin ay nag-iisip at tumakbo pabalik upang tulungan ang sugatang kaibigan. Samantala, natagpuan ng grupo ni EK ang kanilang mga sarili na napapaligiran ng si Korn ay kinuha ang baril ng kanyang kasamahan sa koponan at nagpaputok ng bala ang paparating na grupo ng zombie hanggang sa ang kanyang lakas ay nagsimulang humina. At sa isang huling desperadong pagsisikap, pinigilan niya ang mga zombie upang makatakas ang iba patungo sa gymnasium. Ngunit nilamon ng galit si Ek at tumanggi siyang umatras. Nais niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid hanggang sa makita ni Jin ang kaguluhan at tumakbo papasok. Hinawakan at kinaladkad ito palabas, sumisigaw na hindi pa ito ang oras para mamatay at nagising pabalik sa realidad. Sa wakas ay tumakbo si EK kasama si Jin patungo sa loob ng gusali, kung saan sila umaasang makakapagtago, at nang makahinga sila ng maluwag, bigla niyang itinaas ang kanyang baril at itinutok ito kay Pau, na nagpapakita ng isang bagong kagat sa kanyang braso, at dahil alam niyang hindi maiiwasan ang kamatayan, sumigaw siya na pinarusahan silang lahat ni Pau, at nang makitang nakangiti pa rin si Pau, pinaputok niya ang natitirang mga bala kay Pau bago itinutok ang baril sa sarili gamit ang mabilis na paggalaw na nag-iwan kay Ning na natigilan at kay Jin na humahagulgol sa sakit. At pagkatapos ng kaguluhan, biglang naalala ni Jin ang mga naunang sinabi ni San na palihim na tinutulungan ni Ning ang isang propesor na bumuo ng gamot para gamutin ang ina nito. At naalala ni Jin ang nakitang matatandang manggagawa, kasama na ang parehong babaeng tagalinis, na nakapila sa labas ng laboratorio ni Propesor Roy isang gabi, at nang iugnay niya ang alaalang yun sa katotohanan na ang babaeng tagalinis ay iginagalang ng mga zombie, isang nakakakilabot na napagtanto niya na marahil ang buong grupo ay bunga ng mga eksperimentong ginawa ni Naning at ng propesor, at dumating ang katotohanang hindi kayang isipin ni Newman. Dahil ang isang maliit na immortal na jellyfish ang pinagmulan ng sakuna at dahil sa desperasyon na mapagaling ang ina ni Ning, na may sakit na walang lunas, ang propesor ng biology ay nagtrabaho ng walang pagod ng walang tulog, at sa ilalim ng pressure ng kanyang sponsor, na humingi ng resulta sa loob ng 3 linggo at nagpahiwatig pa na anumang shortcut na gagawin niya ay protektado, ang propesor ay nagsaliksik ng walang katapusang pananaliksik hanggang sa siya ay natagpuan ang dokumentasyon tungkol sa immortal na dikiya, na ang katawan ay gumagawa ng protina na nagpapahintulot sa mga selula na muling magbago ng walang hanggan. At nakumbinsi siyang ito ang susi, humingi siya ng isang batch agad. Ngunit dahil ang pag-aproba ay masyadong matagal, nagpa siyang magpatuloy ng ilegal at nagsimulang mag-recruit ng mga taong kalahok sa pagsusuri, simula sa babaeng tagalinis ng paaralan, na kanyang hinikayat gamit ang mga maling pangako ng masaganang gantimpala kapalit ng paglihim, at dahil sa kanyang walang kapintasang reputasyon, hindi mabilang na mahihirap na manggagawa ang mabilis na nagboluntaryo para sa paglilitis, sa paniniwalang mapalad silang mapili. At buong pagmamalaki pang ang sinabihan sila ng babaeng naglilinis na kunin ang kanilang bayad at magmadaling umalis bago pa man matuklasan ng sinuman. Na walang kam-alay-malay na ang serum na kinuha mula sa dikiya ay malapit na silang gawing mga halimaw na kasalukuyang nananakop sa paaralan. Habang tumatagal, mabilis na lumala ang kalagayan ng naglilinis, ang kanyang diwa ay humihina,
Ang kanyang mga mata ay lumulubog ng malalim sa kanilang mga uka at ang kanyang balat ay nagiging maputlang kulay abo. At sa partikular na araw na iyon, nahihirapan siyang umakyat man lang sa hagdan, at nagulat si Ning sa kanyang nakakakilabot na anyo dahil kahit na halos hindi sila nag-usap sa loob ng maraming taon, magkakilala na sila sa loob ng 4 na mahabang taon, at hinimok siya ni Ning na pumunta sa ospital. Ngunit sa pag-iisip sa kanyang walang kwentang anak na umaasa sa kanya para sa pera, pinilit ng babae ang sarili na magtiis at magtrabaho buong araw nang umiikot ang ulo para lamang umuwi sa isang text mula sa kanyang anak na humihingi ng karagdagang pera. At habang kinakamot niya ang likod ng kanyang ulo dahil sa pagkadismaya, isang malinaw na parang jelly fluid ang kumapit sa kanyang mga daliri. At sa sandaling yun, napagtanto ng propesor na may mali. At kahit gusto niyang itigil ang pag-inject ng gamot, nagmakaawa ang babaeng naglilinis na ipagpatuloy ito dahil kailangan niya ng pera. At kahit gusto niyang itigil ang pag-inom ng gamot, nagmakaawa ang babaeng naglilinis na ipagpatuloy ito dahil kailangan niya ng pera. Kaya nagpasya siyang magpa-blood test muna. At nang dumating ang resulta, muntik na siyang matamba sa takot, dahil ang dugo nito ay puno ng mga parasito. At nang sandaling yun, nakatanggap siya ng mensahe na naglalaman ng isang research file na nakalap ni Ning mula sa kanyang mga kontak, na nagpapakita na ang mga immortal na jellyfish ay madaling kapitan ng isang partikular na impeksyon ng parasito, na nagbibigay sa host ng pinahusay na pagbabagong buhay, ngunit pati na rin ang matinding agresyon. At ngayon ay hindi na may kakaila na ang pabaya na eksperimento ng propesor ang naglipat ng parasito sa mga katawan ng tao at ang mga bunga ay mabilis na naganap habang lalong humina ang babaeng naglilinis. Bumulusok ang mga asul na ugat sa ilalim ng kanyang balat at tumulo ang dugo mula sa kanyang likuran, at ibinabanining ang diary ng propesor, na pagtanto ang tunay na pinagmulan ng pagsiklab ng zombie. Ngunit lalong lumalim ang hinala ni Jean dahil matagal nang tinulungan ni Ning ang propesor sa pagsasaliksik ng lunas para sa kanyang ina, at ang diary ng propesor ay nakaimbak sa isang ligtas na lugar at mabubuksan gamit ang kaarawan ng kapatid ni Ning bilang password, at inamin ni Ning na siya ang nagbigay sa propesor ng impormasyon tungkol sa immortal na jellyfish. Ngunit iginiit niyang tinanggihan siya ng propesor nang imungkahi niyang saliksikin ito at walang ideya na palihim itong nagpatuloy. At noon din, natuklasan ni Jen ang isang USB sa loob ng safe box at kapwa naniwala na naglalaman ito ng mas nakakagulat na katotohanan. Ngunit bago pa sila makahanap ng computer, itinulak ni Jen si Ning sa tabi habang ang inaakala nilang patay na ay nakatayo sa harap nila na ngayon ay isang zombie. At ang dalawa ay yumuko sa likod ng isang mesa habang naaalala ni Jen ang baril na binitawan ni EK at bumuo ng isang desperadong plano, kumatok sa pintong salamin upang makuha ang atensyon ng zombie habang si Ning ay lumabas sa pinto sa likod upang kunin ang armas. Ngunit nang maabot niya ito, biglang lumingon ang ulo ng zombie patungo sa kanya at si Jin ay sumugod sa pinto. Sinipa ang halimaw at itinusok ang ulo nito habang si Ning ay itinaas ang baril ng walang pag-aalinlangan at nagpaputok, agad itong napatay. At pagkatapos panasan ang dugo sa kanilang mga damit, ipinaliwanag ni Ning na si EK ay nahawahan ng parasito bago nagpakamatay. Kaya hindi maiiwasan ang pagbagong anyo sa zombie. At ibinulsa ni Jin ang USB, hindi na makapaghintay ng mga sagot. Samantala, ang grupo ni San ay bumalik sa gymnasium, nabugbog at nayanig dahil sa 2 estudyante ng physical education na namatay at sina Ning at Jin nawawala, at sumiklab ang galit ni San kay Mock. Sinisisi siya sa pagpapakawala kay Pao at sa pagdudulot ng sunod-sunod na sakuna, habang si Mock ay tahimik na nakaupo at yumuyuko dahil sa pagkakasala. Ngunit nakita niya ang ugali ni San, palaging nagkukunwaring pinuno, ngunit sinisisi ang iba tuwing nagkakagulo ang mga bagay-bagay, alam niyang ang sisisihin ngayon ay siya, ngunit bukas ay iba. At sa pagpapasyang huwag makialam, tumingin sila sa video ng pinuno ng zombie at agad na nakilala ang babaeng naglilinis at nagtaka kung paano naging matriarch ng mga undead ang isang ordinaryong mahirap na babae. At pagkatapos ay napansin niya ang isang detalye ng lamunin ng zombie na si Nan. Isang zombie ang humagulgol sa kalungkutan na parang nawala ng sarili niyang anak. At biglang naalala ni Mo na ito pala ang parehong zombie na kumagat kay Nan. At lahat ay dumating sa isang nakakatakot na realisasyon na ang impeksyon ay lumikha ng isang ugnayan na parang isang baluktot na family tree kung saan ang isang zombie na kumagat sa isang tao ay bumuo ng koneksyon sa pagitan ng magulang, anak, o tagapagturo at estudyante, at sa sandaling yun, ipinahayag ni Fu ang isang mas nakakatakot na posibilidad na ang bawat zombie ay maaaring inapo mismo ng babaeng tagalinis. Sa madaling salita, ang babaeng tagalinis ang siyang pinakaunang zombie.
At agad na tinanong ng lahat kung paano siya nahawa. At ipinaalala ni San na nagtrabaho siya sa Faculty ng Natural Sciences kung saan nag-aral si Ning, ngunit hindi ngayon ang oras para pag-aralan ang layunin dahil ang prioridad ay ang pagbasag sa deadlock. At iminungkahi ni Mock na patayin ang babaeng tagalinis, umaasang babagsak ang buong grupo nang wala ang kanilang pinuno. Habang ang iba ay natatakot na ang paggawa nito ay magdudulot ng matinding kaguluhan sa mga zombie. At pagkatapos, iminungkahi ng grupo ang ibang paraan kung mananatili sa mga zombie ang mga emosyon ng tao. Kung gayon, ang paghuli sa kanilang pinuno ng buhay at ang pagbihag sa kanya ay maaaring makabawas sa banta dahil maaaring hindi manggahas ang grupo na kumilos ng pabaya. Pagkatapos, ang paghuli sa kanilang pinuno ng buhay at pagbihag sa kanya ay maaaring makabawas sa banta dahil ang horde ng zombie ay maaaring hindi maglakas loob na kumilos ng walang ingat, at lahat ay sumang-ayon na ito ay magagawa dahil ang mga zombie ay likas na, inuulit ang trabahong ginawa nila noong buhay pa, at ang babaeng tagalinis bilang pinuno ay patuloy pa rin sinusunod ang kanyang nakagawiang paglilinis ng dorm ng natural science tuwing umaga. Ginagawa itong perpektong pagkakataon upang siya ay patayin ng buhay. At kahit na ang ideya ay tila napakadelikado, may pagkakataon nito kung isasagawa ng maingat. Gayunpaman, muling hinirang ni San ang kanyang sarili bilang pinuno at naghintay sa pagtatalaga ng mga tungkulin hanggang sa ang tanong kung sino ang magsisilbing bitag ay nagpasiklab ng away, at biglang sumigaw si Mock, nagtatanong kung bakit si San ang nagpapakilalang pinuno at nangangatwiran na si Fu ay mas matalino, mas matatag, at mas responsable, kaya siya ang mainam na maging leader, at nang sumang-ayon ng iba. Humakbang si Fu pasulong at agad na inatasan ang kanilang nerdy na kaibigan na magsilbing bitag, ngunit mula lamang sa loob ng isang silid na medyo ligtas, at si Mock, na pamilyar sa schedule ng babaeng naglilinis, ay napansin na nauubusan na ng oras at kailangan na nilang lumipat, at kasabay nito, inilapag ni Ning ang USB ng propesor habang ang huling mensahe nito ay nagpapakita na ang lahat ng trahedyang ito ay nagmula sa isang proyektong tinatawag na Annie Song, at maraming taon na ang nakalilipas. Ang propesor at ang ina ni Ning ay naging magkakasama sa isang institusyon ng pananaliksik hanggang sa siya ay pinagbintangan ng isang katrabaho, at pinili ng ina ni Ning na akuin ang sisi, pinuprotektahan ang propesor at ang iba pa. At ginawa rin niya ito dahil ang katrabahong yun ay kumuha ng mga lihim na litrato niya at ng propesor na nagde-date kahit na pareho silang kasal. Kaya wala siyang ibang magawa kundi ang lumayo, at kahit na noong una ay plano niyang sumuko, nang malaman niyang buntis siya, napilitan siyang ipagpaliban nito. At pagkalipas ng 3 taon, nang hamupa na ang lahat, umuwi siya kasama ang sanggol na si Non at ipinakilala ito kay Ning bilang kanyang nakababatang kapatid. At dahil sa kanyang nadungisan na record, hindi na siya nakabalik sa gawaing siyentipiko at sa halip ay kumuha ng maliliit na trabaho sa isang lokal na supermarket upang mapalaki ang kanyang mga anak. Hanggang isang araw, hindi niya inaasahang nakatagpo muli si Professor Feo, na nagpakilala sa kanya sa isang mayamang tycoon na naghahanap ng mamumuno sa isang lubos na kumpidensyal na proyekto na nangangailangan ng panghabang buhay na paglilihim. At ang ina ni Ning ang perpektong kandidato. At ang proyektong Annie Song ay naglalayong pangalagaan ng aktibidad ng selula pagkatapos ng kamatayan, hindi upang makamit ang immortalidad, kundi upang maiwasan ang pagkabulok. Kaya ang pamilya ng tycoon ay maaaring maging kamukha ng mga matataas na ranggong monghe na ang mga katawang hindi nabubulok ay nagdulot ng paggalang, awtoridad, at pangmatagalang kapangyarihan, at dahil sa kanyang matibay na pinagmulan, maayos na umunlad ang ina ni Ning. Ngunit hindi niya inaasahan ang playboy na kamag-anak ng tycoon na si Joe, at isang araw, isang babaeng assistant sa research team ang naghanda ng isang tubo ng semi-finished serum para sa pagsusuri sa daga. Nang lasing na pumasok si Joe kasama ang mga kaibigan, at nang makitang nag-iisa ang assistant, sinugod niya ito ng labis na nagnanasa. Ngunit mas pinili nito ang kamatayan kaysa sa pagpapasakop at hinawakan ng experimental tube at itinusok ito sa kanyang leeg. At agad na natarante si Joe nang may mga kakaibang sensasyon na dumampi sa kanyang katawan at sumigaw ito. Tinatanong kung ano ang itinurok nito sa kanya bago nawala ng kontrol at binugbog siya gamit ang isang toolbox sa matinding galit. At nang sumugod ang ina ni Ning ang assistant ay nakahandusay na walang buhay sa sahig. Hindi nagtagal, sumiklab ang mga abnormal na sintomas sa katawan ni Joe, na nagpapakitang ang semi-tapos na serum ay umepekto na. Ang tycoon, na mayroon lamang isang tagapagmana, ay hiniling sa ina ni Ning na agad na itigil ang proyekto ni Annie Song, at ilaan ang bawat segundo sa paglikha ng panlunas para sa kanyang anak,
At kahit nasaksihan niya mismo ng sarili niyang mga mata ang brutal na pagkamatay ng kasamahan, ang insidente ay natabunan ng walang anumang bakas, at muling nakita ng ina ni Ning ang kalupitan at pagiging malamig ng pamilya ng tycoon. At upang protektahan ang kanyang mga anak mula sa hinala, tinurukan niya ang sarili ng parehong serum gaya ni Joe. Umaasa na pareho na mapapayapa ang tycoon at maalis ang pagtitiwala. Ngunit sa paglipas ng mga araw, napagtanto niya na ang paghahanap ng panlunas ay mas imposible kaysa sa kanyang inaakala. Hanggang isang araw, si Joe ay nahulog sa isang malalim na coma, at naunawaan niya na nauubusan na siya ng oras. Kaya sinabi niya sa tycoon na gusto niyang ibigay ang gamot sa pananaliksik kay Professor Roy dahil alam niyang hindi ito tatanggi dahil sinunay anak nilang dalawa. At dahil sa pagmamahal at pagkakasala, pumayag ang propesor, nilunok ang kanyang takot at tinanggap ang gawain dahil masyadong masalimuot ang sitwasyon. At kahit na iginiit ng tycoon na dapat ding makibahagi si Ning, nagpanggap na pumapayag ang propesor habang palihim siyang inilalayo, at ang video na kanyang nai-record ay para lamang linisin ang pangalan ni Ning, na nagpapatunay na ang eksperimento sa jellyfish ay kanyang desisyon ng mag-isa. At kahit na pinaghiwalay niya ang isang bersyon ng serum na walang bakterya na maaaring magligtas sa ina ni Ning, at si Joe, si Ning ay labis na naduraj. Nang marinig ang lahat ng ito, nang hihinayang lang siya na hindi niya kayang tapusin ang lahat ng sabay-sabay sa pamamagitan ng pagpapabiye sa kanilang lahat na maging mga zombie, at hindi pinansin ni Jean ang kanyang kawalan ng pag-asa. Binuksan ang imbakan locker, at sa loob ay may isang tubo ng purified serum, malamang ang antidote, at inaliw ni Jean si Ning hanggang sa kumislap ang pag-asa. Alam niyang kailangan niyang ilabas ang serum na iyon sa campus kahit ano ang mangyari. At kasabay nito, inilunsad ng grupo ni Sun ang kanilang walang ingat na operasyon upang hulihin ang pinuno ng zombie. Matapos pag-aralan ng detalyado ang mga gawin ng mga zombie, maagang dumating sa lugar ng trabaho ng babaeng naglilinis, kumalat sa mga interseksyon at gumamit ng mga bandila upang senyales ng kanyang mga galaw. At si Fu ay nakayuko sa pasukan ng lecture hall habang papalapit ang mga paus na yabag. At ang babaeng naglilinis, na ngayon ay reyna ng mga zombie, ay unang dumating gaya ng dati, at si Fu ay yumuko sa likod ng isang mesa, hinintay siyang dumaan, pagkatapos ay tumakbo papunta sa tuktok ng hagdan, kinaway ang bandila upang senyales na ang ruta ay nagaganap, gaya ng hinulaang nangyari at ang iba ay nagmadaling pumunta sa science dorm kung saan niya laging sinisimulan ang kanyang mga gawain sa umaga. Alam nilang kailangan nila siyang hulihin ng buhay bago dumating ang ibang mga zombie o wala ni isa sa kanila ang mabubuhay. At nang umagang yun, ang matinding init ay kumitil ng isa pang biktima nang bumagsak ang gwardya, kasunod ang isang estudyante ng biology, at dahil ang babaeng naglilinis ang pinakamatagal na nakainom ng gamot, ang kanyang katawan ay umagos ng dugo habang siya ay nahuhulog, at sa eksaktong sandaling yun, lahat ng kalahok sa eksperimento ay nagsitayo na parang may impeksyon, inaatake ang sinumang malapit, at ang buong unibersidad ay nalugmok sa kaguluhan. At ito ang sandaling lumabas sina Jean at Ning sa lab, tumakbo diretso sa naglilinis na babae sa may hagdanan at parehong natigilan. At naalala ni Ning na nakita niya ito rito dati, at sinubukan niyang tanungin ng marahan kung nakikilala niya ito. Ngunit ang naglilinis na babae ay nakatitig ng blanca na ekspresyon, hindi gumagalaw, at dahil dito natakot ang ibang grupo dahil ang iba pang mga zombie ay malapit nang dumating para magtrabaho, at si Nun ay natigilan, kinailangang ituloy ang plano, at bigla siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan, sinasadya, gumawa ng ingay upang akitin siya, at nakilala ni Ning ang kanyang boses at agad siyang hinabol, muntik nang ihagis ang kanyang sarili sa panganib, ngunit hinayla siya pabalik ni Jean, pinayagan ang babaeng naglilinis na makapasok sa ambush zone. At nang makatawid siya sa pintuan, lahat ay naglunsad ng kanilang magkakaugnay na pag-atake, pinigilan siya ayon sa plano. May nagtakip sa kanyang ulo, kahit na ang kanyang bibig ay nanatiling nakalantad, at mabilis at matalas na itinaas ni Jean ang baril at nagpaputok ng maraming putok patungo sa nakabukang mga panga ng zombie. Sa sandaling ito, sumugod si Jean, pinigilan si Ning at nagmamakaawa sa kanya na huwag kumilos dahil sa kawalan ng pag-asa, ngunit matapos matuklasan ang napakaraming nakabaong katotohanan, nawala na ng tiwala si Ning sa nabubulok na mundong ito, at inilagay niya ang USB ng propesor sa mga kamay ni Nun, sinasabihan itong mabuhay kahit ano paman, ipinapakita ang kanyang intensyon na isakripisyo ang sarili at wakasan ang lahat. Ngunit biglang ibinunot ni Jean ang kanyang baril at tinutok ito kay Nun, napilitan si Ning na ihulog ang serum at ilantad na matagal na niyang naiintindihan, hindi iniisip ni Ning ang pagliligtas ng kahit sino.
Tumatakas lang siya, tulad ng ginawa ng kanyang ina. Pero alam ni Ning na hindi babaril si Jean. Kaya sinubukan niyang saksakin muli bago biglang inihampas ni Noon ang serum sa tabi, at sa eksaktong tibok ng pusong yun, sumalpok ang zombie sa pinto. Binaha ang silid habang si Jean ay nagpaputok ng isang nakabibinging putok na agad na nagpasiklab sa grupo ng zombie, dahilan para sila ay sumugod patungo sa pinanggalingan ng tunog. At si Jean ay nagpabagsak ng ilan, ngunit napagtanto niyang dumating na ang katapusan, kaya, lahat ay tumakbo palabas ng dormitoryo at nagtakbuhan pababa ng hagdan, para lamang makita ang mas maraming zombie na tumatakbo pataas, na wala silang ibang magawa kundi ang tumakbo papunta sa rooftop, habang si Jean ay nanatili upang pabagalin ang mga zombie hanggang sa maubos ang kanyang bala, at sunod-sunod na koridor ang gumuho sa likuran nila hanggang sa ang rooftop ang naging huling pag-asa nila, kung saan hawak nila ang pinto nang nanginginig ang mga braso habang pilit na lumalapit ang mga nahawaan, at nang tila sigurado na ang pagbagsak, ang helicopter na sinasakyan ni Professor Roy ay lumipad sa itaas at natarante si Ning na baka sila ay magpaputok, kaya itinaas niya ang serum ng jellyfish. Nakahinga ng maluwa ang propesor nang kumpirmahin nito na naroon si Ning at ang serum at inutusan ng piloto na bumaba agad. At ang mga babae ay nagtakbuhan pasulong, umaasang makakasakay ngunit noindang at hindi makapaniwala nang ang anunsyo ay nagdeklara na si Ning lamang ang pinapayagang sumakay sa helicopter, at si Mac ay sumabog sa galit, nagtatanong kung bakit sila iniwan at nagmumura habang ang pagpasok sa pinto ay nagbigay sa kanila ng mahahalagang segundo, at sinigaw ng propesor ang pangalan ni Ann. Hinihimok siyang sumakay sa eroplano, dahil mas mabuti nang mailigtas ang kahit isang tao kaysa mawala ang lahat. Ngunit ang puso ni Noon ay biglang nabalot ng matinding lungkot. Dahil paano niya maiiwan ang mga kaibigang nakaligtas sa tabi niya? At si Ning ay sumigaw ng desperado habang tahimik na inaalis ni Mac ang tubo ng dugo ng pinuno ng zombie na kanyang ninakaw kanina, at may puot na kumukulo sa kanyang mga mata. Nagpa siya na may isang buhay ang kailangang isakripisyo, si Noon ang perpektong handog. At tila naunawaan ni Noon ang lahat at tumigil. Hinayaan siyang ipasok ang serum sa kanyang leeg habang si Ning ay naluha. At agad na itinaas ng piloto ang eroplano. Nilock ng grupo ni Jean na ang hagdanan gamit ang mga kadena. Ibig sabihin, kahit hindi ginawang pangalawang henerasyon na zombie si Noon, hindi sana inatake ang grupo. At pagkalipas ng isang buwan, iniulat ng punong doktor na matapos matanggap ng anak ng tycoon ng serum, unti-unting naging maganda ang kanyang vital signs, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi pa rin nagigising ang ina ni Ning. Samantala, sa isang nabubulok na abandonadong gusali, si Noon, na ngayon ay ganap ng nagbago, ay nakaupong nakatali sa loob ng isang bakal na hawla na napapalibutan ng mga nagngangalit na zombie. At habang dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang ulo, isang napakalaking ekspresyon ang bumalot sa kanyang mukha. Sa eksaktong sandali, biglang nagising ang ina ni Ning mula sa kanyang pagkawala ng malay, ang kaliwang mata ay kumikinang sa mahinang asul na liwanag. At dito nagtatapos ang kwento. Tandaan na i-like at subscribe ang channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na recap.